Busog na ako, ikaw naman ang kumain. Ate, hindi na ako kakain ng siopaw. Dadalhin kita para kumuha ng gamot. Sir, tungkol po sa pag-ampon ng bata, nagsimula na po ang paghahanap ng mga kandidato sa iba't ibang ampunan po. Ate, ang lakas ng ulan. Hintayin mo ako. Kukuha lang ako ng gamot. Parang may nabundol tayo. Hanapin mo agad at dalhin sa ospital. Opo, sir. Ate, may pag-asa ka na. May nakabangga sa akin kanina at dadalhin daw nila ako sa ospital. Ikaw na ang pumalit sa akin. Hindi, ayoko. Pagkakataon mo na iyan. Ate, kailangan ikaw ang sumama. Ayokong mawala ka. Nasaan ang bata? Nasaan siya? Ang laruang kabayo na lang ang sasama kay ate para sa akin. Tulong! Saklolo! Bata. Sa ospital, bilis. Sir, nalaman na po natin, ang pangalan ng bata ay Jiang Yan, isang siyang ulila, na namumuhay sa pangangalakal ng basura sa paligid. Isang ulila? Ang aksidenteng pagbangga sa kanya ay pambayad sala at bahagi na rin ng tadhana. Assistant Zhang, para sa magiging tagapagmana, siya na ang piliin mo. Opo, sir. Big Brother, nandito na ang pera natin. Ihinto mo ang sasakyan. Tulong! Pagbati po sa iyong paggaling at paglabas sa ospital, Binibini. Bibilhan ko rin ang kapatid ko sa susunod ng ganito kagandang cake. Binibini, ito po ang inihandang regalo ng inyong ama para sa inyo. Ibibigay ko ang lahat ng mga regalong ito sa kapatid ko. Mahilig kumanta at sumayaw ang kapatid ko. Siguradong magiging masaya siya pagpunta rito sa Pamilya Joe. Sabi ng huwag kang tumakas? Tumakas ka pa. Pasensya na po, Binibini, nang dumating po kami. Ang kapatid niyo po ay nawawala na. President Jiang, nahanap na namin ang kapatid niyo. Ano? Matapos makatakas noon ng kapatid niyo sa mga kriminal, nag-aral siya mag-isa ng pagdidisenyo ng alahas at ngayon ay nakapasok sa matagal na nating nakakapartner na Jewelry Art Research Institute bilang junior designer, kung saan siya ay nagtatrabaho habang nag-aaral. Aalis na tayo agad papuntang Beijing. Ako na mismo ang susundo sa kapatid ko. Sige po. Hello. Hello. Sabi ko na nga ba, kaya pala may amoy mahirap dito eh. Andito pala ang ating Poor Special Scholarship Designer, na si Jiang Yue. Tingnan mo nga yung dumi sa katawan mo. Bumabaho pati ang hangin. Halika, paliliguan ka namin. Noong isang araw, isang misteryosong babae ang nagpakita sa Jewelry Art Research Institute para sa proyektong pagtutulungan. Pinaniniwalaang siya ang ampon ni CEO Joe Hongtu noong nakaraang maraming taon, ang tagapagmanang hindi pa kailanman nagpapakita. Si ate. Siguradong si ate iyon. Pupunta ako sa Jewelry Art Academy para hanapin si ate.
Ang maging isang jewelry designer ang pangarap ko. At higit pa doon, kailangan ko ring mahanap si ate dito. Isang hamak na mamamayan. Anong karapatan mong tumayo sa parehong entablado ng parangal na kinatatayuan ko? Dapat kang manatili sa imburnal habang buhay dahil doon ka lang bagay. Hindi ka nabibilang dito. Makaalis ka na rito. Hindi ako aalis. Talagang ayaw mong makinig. Hanggang hindi ka napaparusahan, ano? Magandang araw po, President Jiang. Nakalapag na si President Jiang sa Baicheng, papunta na po tayo agad sa Jewelry Art Academy ngayon. Bilis-bilisan nyo. Opo. Ate, kailan mo ba ako pupuntahan? Sana ay ligtas at maayos ka. Maghintay ka hanggang sa puntahan ka ni ate. Para hindi na nila ako magawang api-apihin dahil sa pagiging ulila ko. Jiang Yue, anong nangyari sa iyo at naging ganyan ka? May nang-api ba sa iyo? Sabihin mo lang sa akin kung anong problema, hahanapin ko ang boss. Hindi po talaga ako nagsisinungaling. Ang mga sugat ko ay dahil talaga sa pananakit ni Bai Weiwei. Si Bai Weiwei ay ang magaling na designer ng Jewelry Art Academy. Tingnan mo ang estado niya sa buhay. Tingin mo ba papatulan ka niya? O nanakawin ang mga gawa mo? Sa totoo lang, ang mga gaya mong hamak na tao ang nandito para mang-agaw ng mga pag-aari niya at ikaw pa ang may ganang magreklamo. Boss, bakit niyo po ito nasasabi? Hayaan mo na. Nadapa lang talaga ako. Hayaan mong tulungan na kita. Wag na po. Salamat. Ang masamang babaeng si Jiang Yue na iyan? Nanunukso na naman ng lalaki. Wala tayong magagawa. Sadyang mas malandi siya kaysa sa iyo at mas may ipapakita pa kaysa sa iyo. Li Ruoxue? Tama na. Mga wala kayong silbi. Anong pinag-aawayan nyo? Kung talagang napakalalandi niya at mahusay manukso, dilinisin natin siyang mabuti, hindi ba? Weiwei, may maganda ka bang plano? Hindi ba sa Jewelry Art Academy ay may inabandunang pool? Ano kaya kung... Ate, tulungan niyo po ako. Bunsong kapatid, nasaan ka ba talaga? Bunsong kapatid, hahanapin talaga kita. Nakapaglaro na ba kayo ng catching fish game? Sa araw na ito, kung sino man ang makakahuli sa isdang si Jiang Yue, ibibigay ko sa kanya ang bagong kuha na Fila Diamond ng papa ko. Totoo ba iyan? Weiwei, napakagalante mo talaga. Ngayon, sa tingin nyo, ano ang unang hakbang? Sa panghuhuli ng isda. Hindi masayang manghuli ng isda sa ganitong paraan. Bakit hindi natin gawin ang mas nakakaaliw na bagay? Anong laro? Binibini, ang hinihingi niyo po. Maganda ang naisip mo. Weiwei, ikaw talaga ang mahusay maglaro. Tingnan mo kung paano siya natakot. Tingnan niyo ako. Tatapusin niyo ba siya? Weiwei. Baka wala na siya. Huwag kang mataranta. Anong kinatatakutan mo? Linhao, kunin mo siya at hanguin pataas.
Huy, huwag kang magkunwari. Weiwei. Tila ba siya ay talagang wala na siyang hininga? Sige, subukan mo. Ako, natatakot ako. Sinabihan na kitang subukan mo. Ang dami mo pang sinasabi. Siya? Wala na siya. Pero hindi ako ang may gawa niyan. Ako? Ako? Hindi rin naman ako bumaril. Anong ibig ninyong sabihin? Nagsisisihan na kayo? Narito tayong lahat ngayon. Kapag may nangyaring masama, walang makakatakas. Weiwei? Ayaw kong makulong. Bakit ka naman makukulong? Dalian nyo, walang. Bilis-bilis, walang tao dito. President Jiang, dito po tayo. Sa seremonya ng parangal na ito, na maimbitahan kayo, ay isang malaking karangalan para sa amin. Direktor, Magkunwaring walang nakita, bilis, lakad. Ang seremonya po natin ay nasa bulwagan at naihanda na po namin ang lahat para sa inyo. Sandali lang. Dahan-dahan lang po sa pagbaba ng hagdan. Baka po kayo mahulog. Salamat po, Dean. Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Masyadong padalos-dalos. Hindi po ba kayo nagulat, President Jiang? Hindi naman. Tara na. Sige po, mauna na po kayo. Weiwei. Sa pagkakataong ito, siguro naman wala nang magiging problema, di ba? Walang pumupunta sa likod ng bundok. Kaya walang makakaalam nito. Isang ulila lang ang nawala. Sino namang may pakialam? Pero, ang isang tao ay bigla na lang naglaho. Unggas. Walang anumang nangyari. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Mamaya nagaganapin ang awarding ceremony para sa Meihua Jewelry Competition. Huwag kayong magpahalata na kinakabahan. Naibigay na ng papa ko sa akin ang grand prize na dapat ay para kay Jiang Yue. At ang mag-aabot ng parangal ngayon ay ang tagapagmana ng SK Group. Kapag nakuha ko ang pabor ng SK Group, baliwala kahit mawala pa si Jiang Yue. Kahit 10 pa silang mawala, kaya kong ayusin ang lahat. Huwag kayong matakot. Isang mababang uri lang ang babaeng iyon. Anong laban niya sa akin? Gaya ng inaasahan, walang nakapansin na nawawala si Jiang Yue. Ru Oksu? Iwan na lang ba talaga natin doon ang wala ng buhay na katawan? May malakas na backer si Weiwei. Pero ako ay wala. Paano kung ano? Napakatanga mo. Ang bibig na iyan, mas mabuti kung hindi na lang magsasalita. Kung hindi, hulaan mo, dahil wala na ang maliit na isdang iyon. Sa susunod, sino naman kaya ang susunod na mawawala? Bunsong kapatid. Makikita ka na uli ni ate sa lalong madaling panahon. President Jiang,
Ang listahan ng mga nanalo mula sa alam natin noong una ay nagkaroon ng ilang pagbabago. Wala si Binibining Jiang Yue sa listahan. At base sa ulat ng ating mga tauhan, tila nawawala po si Binibining Jiang Yue. Ano? Hindi na siya attend sa awarding ceremony? Hanapin siya agad. Gusto kong makita kung sino ang nangahas na galawin ng bunsong kapatid ko. Jiang Yue, Miss Jiang Yue, bunsong kapatid. Miss Jiang Yue, Bunsong kapatid. Jiang Yue, Miss Jiang Yue. Jiang Yue. At ngayon, inaanyayahan po namin ang tagapagmana ng SK Group upang ibigay sa nanalo ng unang pwesto kay Miss Bai Weiwei ang parangal. Bakit wala pa ang mga taga-SK Group? Baka dahil alam nila na ang parangal na ito ni Bai Weiwei ay ninakaw lang kay Jiang Yue. Kanselado na ang handaan. Pasensya na po sa inyong lahat. Kapapasok lang po ng isang mahalagang anunsyo. Ang tagapagmana ng SK Group po ay kinansela ang unang parangal para sa paliksahang ito. Bunsong kapatid. President Jiang, Bilis! Tumawag kayo sa 911. Bunsong kapatid. Bunsong kapatid. Bunsong kapatid. Bunsong kapatid. Bunsong kapatid. Bunsong kapatid. huwag po kayong mag-alala, President Jiang. Nahanap na po namin. Ito po ang lahat ng pinagdaanan ng bunsong kapatid ninyo sa Jewelry Art Academy. Ayon po sa mga dokumento, inaapi po si Miss Jiang Yue ng grupo ni Bai Weiwei. Ang mga taong ito, dapat silang lahat ay parusahan. Ate, nasaan ka na ba talaga? Lagi na lang nila akong pinagmamayabang at inaapi. Bilisan mo, iligtas mo po ako. Bunsong kapatid, huwag kang mag-alala. Sisiguruhin ni ate na matutulungan kanya at paparusahan ang lahat ng mga masasamang taong iyan. Magkamukha ba? Eksaktong-eksakto po. Huwag kayong mag-alala, President Jiang. Ang pagpapanggap niyo bilang si Jiang Yue. Para makapasok sa Jewelry Art Academy, ay ayos na po ang lahat ng papeles. Walang sinuman mula sa taas ang maglalabas ng impormasyon. Mabuti. Lakas ng loob nilang apihin ang kapatid ko. Ipapakita ko sa kanila ang magiging kahihinatnan nito. Mukhang wala namang nangyari ngayong araw. Sabi ko naman sa inyo, walang papansin sa basura na yon. Weiwei, nanaginip ako kagabi. Nagpakita raw siya sa akin. Ano sa tingin mo? Makakatanggap kaya tayo ng ganti? Mukhang nakakalimutan mo na ang mga sinabi ko sa iyo. Ang mga bagay na wala na ay hindi na muling babalik. Weiwei. Tamang-tama na kailangan natin ng bagong laruan ngayon? Ano kaya kung si Mengmeng na lang?
Tingnan mo ang itsura niyang walang silbi. Hindi nakakatuwang paglaruan. Bakit hindi? Ipaubaya na lang natin sa tadhana. Ang susunod na papasok sa pintong ito, ang siyang magiging bago nating laruan. Maglalaro tayo ng bago. Sige ba? Aking kapatid, 10 taon na ang nakakalipas. Ibinigay mo sa akin ang masayang buhay mo. Pagkatapos ng 10 taon, ako naman ang magpapabayad para sa iyo. At ngayon, magsisimula na ang laro. Ikaw naman ang susunod. Multo. May multo. Paanong nangyari ito? Hindi ba't ikaw ay? Ay ano? Wala na ba ako? Kung ganoon ay isipin mong isa akong masamang espiritu na narito para pagbayarin ka. Hayop ka talaga. Jiang Yue, may lakas ka ng loob na hiyain ako? Mukhang hindi ka talaga natututo sa leksyon mo. Saklolo, Lin Hao, wala ka na bang silbi? Sugurin niyo na siya. Tulong. Mahaba pa ang ating panahon at ang atraso natin, unti-unti nating tatapusin. Jiang Yue, ikaw na masamang babae. Talagang sinaktan mo ako? Bakit ka sumisigaw? Huwag mong abalahin ang mga nagtatrabaho. Wala ba kayong nakikita? Turuan niyo na siya ng leksyon. Bai Weiwei, alam kong may kapangyarihan ang pamilya mo, pero ang pagpapakitang gilas sa tulong ng iba, hindi ganyan ginagawa. Ikaw. Lin Hao, Liu Meng, sugurin niyo siya. Ano pang hinihintay niyo? Hahayaan na lang ba natin ang babaeng ito? Nasaktan tayo ng ganoon lang? Tama na yan, Weiwei. Pagkatapos ng nangyari kahapon, kahit sino ay siguradong magagalit. Huwag na nating ipahamak ang ating sarili. Jiang Yue, Maghintay ka lang. pagbabayarin kita sa takdang panahon. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako. Sa sandaling bumagsak ka sa putikan, ay mas lalo pa kitang tatapakan. Makinig muna ang lahat. Pagkalipas ng 2 araw, ang sikat na jewelry design master na si Isha ay inanyayahang pumunta sa Jewelry Art Academy para magkaroon ng isang sharing session. Sa oras na iyon, ang pinakamataas na karangalan sa jewelry design, ang Tiangong Award, ay mismong si Isha ang pipili ng mga gawa at magbibigay ng parangal. Sigurado ako na lahat ng mga designer na may karapatang sumali sa sharing session ay nakatanggap na dapat ng invitation letter. Invitation letter? Sa mga nakatanggap ng invitation, pakihanda na ang inyong mga disenyo at dumating sa tamang oras. Direktor, bakit po wala akong invitation letter? Tingnan mo nga naman. Mahalaga sa tao ang marunong makaramdam sa sariling katayuan. Sa ganitong klase ng okasyon, ang tulad mong galing sa hirap ay hindi bagay na sumali. Pero kung gusto mo talaga, basta handa kang magbigay ng kaunti, ako na bilang direktor mo ang gagawa ng paraan para sa'yo. Tama po si Direktor. Si Master Isha ay hindi basta-bastang nagpapakita sa publiko. Ang mga ganitong sharing session, sa tingin ko, ay hindi para sa mga taong mabababa ang antas, para lang makasali. At saka, sa session na iyon, iti-display din ang mga gawa namin. Sa antas naming mga profesional, kahit mga sample pa lang iyon, totoong mga hiyas ang gamit namin. Sa isang mahirap na tulad mo, baka hindi mo mapigilan ang sarili mo na. Magnakaw. Oh, nakikita mo ba? Masunurin at marunong umintindi ang lahat. Ikaw, Jiang Yan, dapat kang matuto sa kanila. Sandali lang. Sandali. Isa ka talagang mapagkunwari at bastos na direktor. Sa pagkakaalam ko, ang pagtitipon ni Master Isha
ay walang hinihinging anumang kinakailangan para makadalo. Bakit mo ako pinipigilang pumasok? Dahil ba mahirap ako? Anong pinagsasabi mo? Jiang Yue? Huwag kang pilit na pumasok dahil lang sa wala kang imbitasyon at huwag kang gumawa ng gulo rito. Direktor, hindi ako nagsisinungaling. Sa matagal na panahon, hinayaan mong apihin ng mga mayayamang anak, ang mga mahihirap at batang disenyo. Napakarami na ang nawalan ng pag-asa dahil sa inyo. Habang ikaw, dahil tinutulungan mo ang mga sinasabing mayayaman, sa kanilang mga dumi, ay paulit-ulit kang napopromote. Hindi ba? Kalokohan. Ang lakas ng loob mong siraan ang nakatataas? Masyado ka nang lumalampas sa linya. Isang taong walang puso. Hayop ang nagpapatakbo rito. Sa tingin ko ay ikaw ang lumampas sa linya. Ikaw! Tatawagan ko si Dean para tanggalin ka. Hello, Dean? Sa tingin ko ay nababaliw na siya. Siguradong matatanggal na siya sa trabaho. Ang mga dagang galing sa kanal, maghanda na dahil tapos na ang laro. Huwag kang mag-alala. Darating na agad si Dean. Maghanda ka nang mawala sa industriyang ito. Direktor? Huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Anong nangyayari dito? Direktor, siya po ang sinasabi ko sa inyo na designer. Dito sa ating opisina, hindi natin matatanggap ang taong katulad niya. Tama po iyon. Nanakit pa siya ng tao sa harap ng marami. Para sa isang walang galang na tulad niya, hindi siya nararapat manatili rito sa pinakasikat at nangungunang Jewelry Design Institute sa buong bansa. Direktor, dapat niyo po siyang parusahan ng husto. Director Huang, napakalakas ng loob mo. Direktor, bakit niyo po ako sinaktan? Siya po ang may kasalanan. Direktor, ang ating si President Jiang ay pumarito sa Jewelry Art Academy para mag-aral. Ito ay para sa kapatid niyang si Jiang Yue para ituwid ang maling paratang sa kanya. Umaasa ako na pananatilihin mong sikreto ito at huwag ipagsasabi sa iba. Huwag kayong mag-alala, President Jiang. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Manahimik ka. Ang designer na si Jiang Yue ay simulat sa pulpa ay isa sa aming mga pinakamagaling na designer. Samantalang ikaw, Huang Duwen, ginamit mo ang iyong posisyon sa pansariling interes, tumanggap ka ng suhol, at ang lahat ng kalokohang ginawa mo, bago pa man ako makarating dito, ay naimbestigahan ko na ang lahat. Ngayong araw ay tatanggalin kita sa iyong posisyon. Simula ngayon, hindi mo na kailanman muling malalakaran ang Jewelry Art Academy. Huwag naman po. Direktor, maawa po kayo. Weiwei, lumabas na ang tungkol sa ginawa ng direktor. Paano naman ang mga ginawa natin? Manahimik ka. Huwag kayong mag-alala. Dahil kayo na ang susunod. Nananakot ka lang. Naglalakas loob ka bang takutin ako? Mukhang hindi pa sapat ang leksyong ibinigay ko sa'yo noon. Weiwei, paano na tayo? Weiwei, pinapapunta ka ni Chairman Bai sa opisina niya. Bakit? Anong nangyari? Ayos lang, tinatawag ako ng matanda. Pupunta na ako. Pa. May mga naririnig ako sa labas na mga usap-usapan. Sabi nila ay nang aapi ka ng mga kasamahan mo at nagnanakaw pa raw ng mga disenyo. Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi po totoo iyon pa. Sadyang naiinggit lang sila sa akin. Dahil mayroon akong napakabuting ama, kaya gumagawa sila ng kwento. Wala kang silbi. Sinabi ko na sa iyo, dapat ay maging malinis ka sa iyong mga ginagawa upang hindi mapahiya ang pamilyang Bai. Abot hanggang sa akin ang mga sulat ng reklamo laban sa iyo. Papa? Pa, pasensya na po. Nagkamali po talaga ako. Hindi ko na po uulitin, Papa. Bilang kabilang sa pamilyang Bai, ang ilang mga basura sa squatter area, hindi mo pa makontrol.
Sabihin mo sa akin, bukod sa pagiging kahihiyan, ano pa bang silbi mo? Pa, mali po ako. Mali po ako, pa. Mali po talaga ako. Sa tingin ko, ay wala kang ideya kung ano ang pagkakamali mo. Pa, Kapag gumawa ka ng isang bagay, dapat mong siguruhin na walang bakas. Dahil wala kang galing kumpara sa iba, dapat mo na silang tuluyan. Kung gusto mong gumawa ng masama, dapat marunong kang magtago ng ebidensya. Nag-aral ka ng disenyo ng 12 taon. Pero hinahayaan mo lang ang isang hamak na apakan ang dangal mo sa Bai Weiwei. Iyan ang pinakamalaki mong pagkakamali. Ang sharing session sa loob ng 2 araw ay ang huli mong pagkakataon. Pinaghirapan ko ang pagpaplano ng 12 taon para lamang makuha ang atensyon ng Isha, makuha ang Tiangong Award at ang slot para maging disipulo ni Isha. Ang Chinya Group natin ay tsaka palang aangat ang antas. Kapag pumalpak ka na naman sa pagkakataong ito, alam mo ang kahinatnan mo. Pa, wag po kayong mag-alala. Wag po kayong mag-alala. Kumuha ako ng tulong sa disenyo ko sa dating nanalo ng Tiangong Award. Humanap din ako ng chief designer, pati sa pag-aayos ng alahas. Tiyak na wala po akong magiging problema. Pa, wag po kayong mag-alala, Papa. Kaya pala sobrang sama ng ugali. Talagang nagmana ka sa ama mo. Tiangong Award. Slot para sa disipulo? Tingin niyo ba ay karapat-dapat kayo? Miss Yi. Dito ka muna maghintay ha. Maglilibot-libot muna ako. Opo. President Jiang, ito po ang lahat ng nakita ng katulong habang nililinis ang kwarto ni bunsong kapatid. Kumusta po, Guro Isha? Ako si Jiang Yue. Isang jewelry designer. Nakagawa ako ng isang set ng alahas para sana iregalo sa matagal ko nang nawawalang ate. Kahit po, hindi ko pa siya nakikita ngayon. Sigurado po akong muli kaming magkikita. Matagal ko na pong hinahangaan ang inyong gawa, lalo na ang serye ng Sincere Heart. Kaya po gusto ko ring ipakita sa inyo ang proyektong ito sa pag-asang makakuha ng inyong gabay. Bunsong kapatid, huwag kang mag-alala. Ang mga kahilingan mo ay gagawan ng paraan ng iyong ate para matupad. Ang mga taong nanakit sa iyo ay siguradong pagbabayarin at parurusahan. Sana ay bumuti na ang iyong lagay. Si Grandmaster Isa ay matanda na. Bihira na siyang lumalabas sa publiko, kaya kahit ako ay hindi pa siya nakikita. Paano kaya makakahanap ng pagkakataon para mailabas ang totoo tungkol sa ginawa ni Bai Weiwei? Ang ganda talaga ng disenyo na ito. Napakaganda ng disenyo na ito. Ang sketch ng alahas na ito ay perpektong pinagsama ang tradisyonal at modernong kagandahan. Ikaw ba ang gumuhit nito, batang babae? Gawa po ito ng kapatid ko. Lola, may alam din po ba kayo sa disenyo ng alahas? May kaunting alam ako. Batang babae, ang iyong artbook, maaari ko bang hiramin at tingnan? Ang pulseras na ito, hindi ba ito ang nabanggit ng kapatid ko sa liham, ang Sincerity Series? Pero ang Grandmaster Isa ay hindi binebenta ang seryeng ito. Tugma din ang edad niya. Siya nga si Isha. Napakagaling. Dahil pumanig sa atin ang tadhana, mas mabuti kung
Jiang Yue, ang masamang babaeng ito, naglakas loob siyang mag-tech para hamunin ako. Kapag nahanap ko siya, hindi ko siya titigilan at paparusahan ko siya. Matagal-tagal na ring hindi ako nakakakita ng ganito kagandang gawa. Ang iyong kapatid, siguradong isa siyang taong may malaking talento. Maaari mo ba akong dalhin upang makilala siya? Ang kapatid ko ay talagang may talento. Pero nang pumasok siya sa Jewelry Arts Academy, ninakawan siya ng mga obra at paulit-ulit na sinaktan. Kahit hanggang ngayon, nasa ospital pa rin siya at hindi pa nagigising. Ano? Mayroon palang ganong klaseng masamang tao sa Jewelry Arts Academy? Hay, nandun siya. Ayos lang po. May kapalit din ang lahat ng kasamaan. Na mayroong tao na nagkakagusto sa kanyang mga gawa. Sobrang saya ko na para sa kanya. Ang mga dagang kanal, dapat habang buhay lang manatili sa imburnal. Ang isda, kumagat na sa pain. Nagtataka ako kung saan galing ang amoy na ito. Andito pala ang walang hiya na babaeng ito. Jiang Yue, hindi ba dapat ay nandoon ka sa opisina ng Dean at nagmamakaawang makakuha ng imbitasyon para sa ISA sharing session? Bakit ka nandito? At kasama ang isang matandang babae para ipagmalaki ang gawa mo? Tama. Basura naman ang gawang iyan. Hindi iyan uubra sa aming Weiwei. Hindi rin naman iyan mananalo. Sinusubukan lang sa harap ng mga walang alam sa design na magmukhang importante. Huwag kayong mag-alala. Kahit wala akong imbitasyon, siguradong pupunta pa rin ako sa sharing session ni Master Isa. Talagang natapanggap ka na naman na mayabang. Paano ka naman makakapunta? Baka naman, gumamit ka ng katawan mo sa Dean para lang isama ka niya. Ha. By Weiwei, sa tingin ko ay wala ka lang galing. Naiinggit ka sa akin. Kaya gusto mo akong paalisin. 10 taon ka nang nag-aaral ng design. Pero sa huli, mismong ang tulad kong isang ulila na walang kakampi, ang nakakatalo sa iyo. Napakalaking kabiguan, di ba? Sobrang failure mo, di ba? Dahil wala kang galing, kailangan mong magtanggal ng kaagaw. At para gumawa ng masama, kailangan mong magtago. Lampas 10 taon kang nag-aral ng design, pero hinayaan mo lang ang isang hamak na talunin ka. Ikaw na isang Bai Weiwei. Iyan ang pinakamalaki mong pagkakamali. Manahimik ka. Jiang Yue, bakit ang yabang mo? Isang taong walang pera at kapangyarihan, isang ulila. Bukod sa paggawa ng design, may iba ka pa bang alam gawin? Tuwing pagkakataon naman ay parati kitang nasasapawan at ninanakawan ng award. Wala namang ibang tao dito. Kaya sasabihin ko na sa iyo, kahit hindi ko nakawin ang mga design mo, laging may ibang tao na naghahanda ng isasali ko. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong talunin ako. Anong tinatawa-tawa mo? Siyempre, pinagtatawanan ko ang paglabas ng tunay mong kulay. By Weiwei, hulaan mo kung sino ba ang nasa harap mo ngayon? Hulaan mo kung sino ang nasa harap mo? Baliw ka. Kayong mga babae, hindi lang kayo masamang magsalita. Ang lakas pa ng loob nyo na manakit. Sino ba ang matandang ito? At bakit ang lakas ng loob niyang kampihan siya? Paparamdam ko sa iyo ang pakikialam sa iba. Bai Weiwei, nawawala ka na ba sa sarili? Walang kasalanan ang lola sa iyo. Isa lang siyang matanda. Hindi siya gaya ni Isha na isang tanyag na tao. Kahit saktan ko pa siya, ano naman ang magagawa niyo? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan kapag nakita kitang pumunta sa sharing session ni Isha. Kung natapos na kita noon, kaya kitang tapusin ulit sa ikalawang pagkakataon. Napakawalang hiya mong bata ka. Magnanakaw ng likha, walang delikadesa, na unang manakit at ginagamit pa itong pananakot. Humingi ka ng tawad sa akin na yun din at baka maaari pa kitang pagbigyan sa pagkakataong ito. Kung hindi, ano? Isang matandang mahina na. Dapat ay mawala ka na. Napakasakit mo sa mata. Totoo yan. Sino kayo?
Anong gagawin nyo? Ngayon ay natatakot ka na? Sila ba ang tinawag mo? Humingi ka ng tawad sa Lola. Humingi ka ng tawad kay Lola. Nakakatawa. Nakahanap ka lang ng ilang extra para magpanggap na bodyguard. Akala mo ba ay mauutusan mo na ako? Jiang Yue, may gana ka talagang humanap ng tao para saktan ako? Hindi ka ba natatakot na palayasin kita sa Jewelry Art Academy at ipa-blacklist sa buong industriya? Blacklist? By Weiwei, alam kong masarap sa pakiramdam ang may pera at kapangyarihan, pero hindi yan sapat na dahilan para maging mapang-abuso ka. Ang paggamit ng kapangyarihan para mang-api, ay darating ang panahon na tatalunin din ng mas malakas na kapangyarihan. Mas mabuting lasapin ninyo. Ang pait ng sarili ninyong ginawa. Ilayo ang tatlong ito. Sabitang sila ng karatulang nagsasabing nang aapi sila ng matatanda at ilagay sila sa labas ng tarangkahan para makita ng lahat. Jiang Yue, nababaliw ka na ba? Lalaban ka pa? Jiang Yue, napakasama mong babae. Sisiguraduhin kong tapos ka sa akin. Lola, ayos lang po ba kayo? Para sa nangyari ngayong araw, nadama pa po kayo, pasensya na po talaga. May alitan kami ng mga taong iyon, kaya kailangang bigyan ko sila ng leksyon. Ayos lang, Ineng. Kahit matanda na ako, sa mga ganitong bagay, naiintindihan ko pa naman ang nangyayari. Ang mga taong to, halatang hindi mabubuti ang ugali, mapang-api sila, darating din ang ganti sa kanila. Alam kong lumalaban ka lang sa kanila, at magaling ang ginawa mo. Lola, may gagawin pa po ako ngayong araw, kailangan ko na pong umalis. Sige. Monsieur, nakita ko pong maraming tao ang nagtipon dito. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Nalutas na ito ng isang dalaga. May natuklasan din akong isang interesanteng bagay. Old Liu, kung hindi ako nagkakamali, doon sa orihinal na listahan ng mga disipulo, hindi ba't mayroon doon na nagngangalang Bai Weiwei? Opo. Pa, ipinapangako ko po na hindi na ito mauulit. Papa, patawarin niyo po ako. Kahit isang hampas lupa ay hindi mo matalo. Pagkatapos sa harapan ng maraming tao, ay napaluhod ka sa sahig at napilitang humingi ng paumanhin. Bakit ang pamilyang Bai ay nagpalaki ng isang basurang katulad mo na damay pa ako sa kahihiyang dulot mo sa harap ng matataas na tao? Papa, hindi ko po talaga alam kung bakit sa panig ni Jiang Yue ay ang daming tao roon. Hindi ko po talaga alam. Isang ulilang babae na mahirap sa buong buhay niya, biglang naging mayaman at makapangyarihan? Walang duda na kumapit lang siya sa isang mayamang lalaki. Ang mga ganitong klaseng masamang babae, kapag nabisto ang tunay na kulay, ay tiyak na kakamuhian ng lahat. Tama po, Papa. Tama po ang sinabi niyo. Siguradong may mayamang boss na sumusuporta sa kanya, kaya niya nagagawa iyan. Pa, huwag po kayong mag-alala. Ipinapangako ko po sa inyo na mabubuko ko rin siya balang araw. Bai Weiwei, isa ka lamang na ulilang inampun ko at ituturing lang kitang anak kung magbibigay ka ng dangal sa pamilyang Bai. Iyon lang ang halaga mo. Ngayong gabi, kailangang makuha mo ang pwesto para maging estudyante ni nagantimpalang Tiangong at Isha. Kung hindi ay ayos lang sa akin na itakwil ka bilang anak. Hindi, tatay. Pangako ko po, pangako ko. Hindi lang tungkol sa mga gawa ko. Ayusin ko po ang lahat. Sisiguraduhin kong walang magiging kakumpetensya para maibigay ang mga gawa ko, tatay. Bai Weiwei, nagtataka lang ako. Sa lagay mong yan, kapag nalaman ito ng masasamang barkada mo, ano kayang mangyayari sa'yo? Sila lang namang dalawa kanina. Ang may dala ng karatula sa harap ng gate ng eskwelahan, di ba? Mahilig silang mang-api. Tama. Ngayon, mararanasan nyo rin ang mabuli. Anong tinitingin-tingin nyo? Sige, tumawa pa kayo at makikita nyo.
Mabuti pa si Bai Weiwei. Tinawag ni Chairman Bai. Kaya nakaligtas siya. Iniwan tayong dalawa rito. Siyempre, wala ka kasing tatay na gaya ng sa kanya. Ano namang tinitignan niyo diyan? Wala po. Hindi ba't? Pinapanood lang naman kayo ng mga tao. Anong espesyal doon? Ni hindi ka nga makapagsalita ng maayos. Gonggong. Magsisimula na ang sharing session. Bakit hindi pa kayo maghanda ng mabuti? Huwag niyo akong isali sa kahihiyan niyo. Hindi ko naman gustong magkaroon ng tatay na katulad niyon. Tignan mo siya. Akalain mong akala mo kung sinong paboritong senyorita. Hindi ko inaasahan. Mukha pala siyang asong nagmamakaawa. Hinaan mo ang boses mo. Paano kung maging estudyante siya ni Isha at anak pa rin siya ng pamilyang Bai? Baka kailanganin pa rin nating kumapit sa kanya? Bunsong kapatid, kailangan mong magpagaling agad para makita mo ang katapusan ng mga kriminal na ito. Weiwei, ang bait mo talaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng karapatang sumali sa palitang kuro na ito. Kasalanan ito ni Jiang Yu. Noong tinalo kanya dati, siguradong siya iyon. Gaga. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Nabanggitin ng babaeng iyon. Isang mapanirang at hamak na tao. Wala siyang karapatan na maikumpara sa akin. Napakawalang modo. Dapat kang manahimik. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Opo, tama po kayo, Weiwei. Ang walang hiyang si Jiang Yue, hindi kailanman mapapantay sa'yo. Siguradong, nandoon lang siya, sa kung saan sang maruming lugar. Bakit narito si Jiang Yue? May lakas loob talaga siyang pumunta. Weiwei, ang dala ni Jiang Yue ay parang ang nanalo ng gintong medalya. Hindi ko akalain na magagawa nga niya na mabuo ang obrang iyon. Hindi kaya plano niyang gamitin ang set na iyon ng alahat upang makuha ang pwesto bilang pangunahing disipulo ni Isha? Huwag siyang umasa. Bruha ka. Bagay ka ba rito? Isang hamak na mahirap. Pumunta ka pa rito. Madudumihan lang ang paningin ni Grandmaster Isa. Hala! Suot pa ng mahirap na ito ang isang set ng mababang kalidad na alahas. Ganyan ba ang estilo niyan? Kahit ang aso sa pamilya ni Weiwei, hindi iyan matatalo. Siguro naman ay hindi mo balak ipahiya ang sarili mo sa harap ni Grandmaster Isa? Isang masamang babaeng tulad mo, anong magandang bagay ang maibibigay mo? Malamang, ang mga mumurahing diamante na nakakabit sa kwintas na iyan. Nakuha mo dahil sa pakikipag-date sa kung sino-sinong mayaman. Bai Weiwei, maganda ba ang disenyo ko? Ikaw na mahilig, magnakaw ng gawa ng iba, pati na rin ng parangal ng iba, na isang sanay na magnanakaw. Hindi ba dapat ay mas alam mo iyan? Anong ibig sabihin ni Jiang Yue dito? Hindi ba si Bai Weiwei noon ay madalas nakakakuha ng mga parangal? Nabalitaan ko na marami sa mga disenyo ay ninakaw lang daw. Noong nakaraang May Hiwa Awards din, pinalitan niya ng direkta si Jiang Yu. Walang hiya ka. Binibigyan na nga kita ng respeto at may gana ka pang pagsalitaan ako ng ganyan.
Heto ang inumin mo. Para magising ka. Walang anuman. Jiang Yue, iniisip mo ba talaga na nakapasok ka na sa high society at nagawa mo pang lumaban sa akin? Tama. Isa ka lang namang laruan ng mga mayayaman. Iniisip mo ba na dahil nakapasok ka sa event na ito, ay importante ka na? Tignan mo nga muna kung sino ka. Napakahirap mo tignan. Kung hindi ko lang gustong makita kung ano ang mangyayari sa inyong lahat mamaya. Matagal ko na kayong 3 peste pinalayas. Gusto mo pa kaming palayasin? Hindi mo ba tinitingnan kung sino ka sa harap namin? Minsan talaga, nakakainggit ang pagiging makapal ng mukha ng ibang tao, sobrang kapal na wala nang makakatagos. Weiwei, kung alam ko lang na ganito, noong araw na iyon, dapat sa mukha na kita tinamaan. Jiang Yue, huwag kang masyadong mag-ilusyon. Nag-ayos ka ng husto ngayon at isinuot pa ang set na ito ng alahas. Hindi ba dahil gusto mong makipag-agawan sa akin para sa gantimpalang Tiangong at sa pwesto bilang disipulo ni Isha? Pero ano namang mapapala mo kung nakapasok ka sa pagtitipong ito? Isang babaeng walang kapangyarihan at walang kwenta. Ang tanging magagawa mo lang ay panoorin ako, na umakyat sa entablado para tanggapin ang parangal at maging disipulo ng dakilang Master Isha. Paulit-ulit mong sinasabi na magiging disipulo ka ni Isha. Pero alam mo ba kung sino talaga si Isha? Siya ay isang sikat na designer ng alahas sa buong mundo. Isang tinitingalang artista sa sining na ang kahit anong likha niya ay umaabot sa halagang mahigit 10 milyong dolyar. Sino ang hindi nakakaalam yan? Talaga ba? Mga panauhin, ang pagtitipon kasama si Master Isha ngayong taon ay formal na nang nagsisimula. Ang listahan para sa gantimpalang Tiangong at sa disipulo ni Isha ay malapit na nating ihayag. Kasunod nito, magsihanda tayo at bigyan natin ng masigabong palakpakan si Master Isha. Jiang Yue, malapit ka ng matalo. Kapag nakuha ko na ang gantimpalang Tiangong at ang pwesto bilang disipulo, hindi mo na kailanman mayayanhig ang katayuan ko. Mukhang pinupunsya mo ako. Dahil alam mong hindi mo kayang tapatan ang galing ko. Huwag kang masyadong matuwa. Kriminal. Jiang Yue, humanda ka na dahil aapakan kita. Masyado kang mapanghimasok. Tanda mo na, dapat ay wala ka na sa mundo. Bakit siya iyon? Bakit siya ang nandoon? Siya ba talaga ang master na si Isha? Mas magaling pa siya kaysa sa mga naririnig ko. Si Master Isha nitong mga nakaraang taon ay palaging nasa ibang bansa at madalang lang dumalo sa mga ganitong event. Sa wakas, nakita ko na rin siya sa personal. Sino ang matandang babaeng iyon? Siya ba talaga si Isha? Imposible. Ang walang hiyang matandang ito, paanong siya ang magiging si Isha? Bai Weiwei, matuto kang gumalang. Alam ko na, pinagtatanggol mo siya dahil magkakampi kayong lahat at sadyang gumagawa ng gulo para lang sirain ang sharing session na ito. Minsan talaga ay hindi ko alam kung talagang tanga ka o nagtatanga-tangahan lang. Imposible. Sabi ng tatay ko, Amerikano si Isha, kaya paanong magiging ganito ang hitsura niya? Bakit? Hindi ba nasabi ng tatay mo? Nakalahati ng dugo ko ay taga-grade siya? Kaya halos kamukha ko ang mga taga-grade siya? Bai Weiwei, sigurado ka ba sa balita mo? Hindi kaya? Ginagawa kang loko-loko ng sarili mong tatay? Manahimik ka. Sa pagbisita ni Master Isha, ang tatay ko na board member ay siguradong sasama sa kanya sa buong oras. Akala mo ba, kapag nagdala ka ng mga bodyguard at nagkunwari, maniniwala na akong ikaw si Isha? Bai Weiwei, dahil ganito na ang sitwasyon, pinapayuhan kitang magpakumbaba at umayos ka. Ikaw dapat ang makaunawa sa sitwasyon. Mga tauhan,
Ilabas niyo si Jiang Yue at ang baliw na matandang ito mula sa hall. Tingnan natin kung sinong mga has. Kung ayaw niyong gumalaw, ako mismo ang gagawa nito. Jiang Yue, nanggugulo ka sa napakahalagang okasyong ito at napakayabang mo pa. Kapag dumating na ang papa ko, ikaw, at ang baliw na babaeng ito na kasama mo, ay magkasamang malalagot. Napakalakas ng loob mo. Gusto kong makita kung paano mo ako pagbabayarin. Pasensya na po. Pasensya na talaga. Papa. Pa, sa wakas ay nandito na po kayo. May kasamang matandang babae si Jiang Yue at nagpapanggap siyang si Grandmaster Isa para manggulo at sinaktan pa niya ako. Tingnan niyo po. Grandmaster Isa, paumanhin po. May kailangan lang akong asikasuhin kanina, kaya hindi ko kayo nasamahan dito. Siya nga ba talaga si Isha? Bakit ka nakatulala riyan? Humingi ka na ng tawad. Grandmaster Isa, pasensya na po, pasensya na talaga. Nagkamali lang po ako, kaya nagkaroon ng ganitong gulo. Hindi po talaga ako ganito. Dahil lang sa sobrang hanga ko sa inyo, kaya nang makakita ako ng nagpapanggap na kayo, ay nagalit ako ng husto. Tama na. Kaunti lang ang oras ko. May lakad pa ako pagkatapos nito. Ituloy na natin ang programa. At ngayon, magpapatuloy na ang programa. Iaanunsyo na natin ang nanalo ng gantimpalang Tiangong at ang magiging disipulo ni Isha. Bakit ka ba kinakabahan? Pinapahalagahan ni Isha ang talent. Mabuti na lang at marami kang napanalo ng parangal. Kaya kahit medyo naging bastos ka kanina, hindi iyon makakaapekto kay Isha sa kaniyang huling desisyon para sa iyo. Wala kang kwenta. May punto ang tatay mo? Ngunit hindi ko alam kung paano naging sa iyo ang parangal na iyan. Dahil wala naman tayong ibang kasama rito, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Kahit na hindi ko nakawin ang iyong gawa, ang mga isinali ko sa kompetisyon, ay laging may ibang naghahanda para sa akin. Sino ka ba sa akala mo? At balak mo pang higitan ako? Noong huli, nagawa mo pa akong saktan. Ang nagwagi sa gantimpalang Tiangong ngayong gabi ay walang iba kundi si Jiang Yue. Jiang Yue. Ang pupwesto para sa maging disipulo ni Master Isha ay nakuha rin ni Jiang Yue. Batiin natin ang designer na si Jiang Yue. Batiin natin ang designer na si Jiang Yue. Binabati namin si Jiang Yue. Ikaw, talo, ka na. Pa, hindi ito maaari. Hindi ako pwedeng matalo. Papatapusin ko sa kanila ang pagpili muli. Hindi. Hindi yan maari. Ang gantimpalang Tiangong dapat ay para sa akin. Walang hiya ka. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat. Siguradong may ginawa kang milagro.
Marami akong mga gawa na pinuri ng lahat. Imposibleng hindi mapunta sa akin ang gantimpalang Tiangong. Pagbabayarin kita. Pagbabayarin kita. Bai Weiwei, ano ang ipinagpuputok ng butsi mo? Isa ka lang namang magarang binalot na produkto ni Pamilyang Bai. Ang mga nanalong obra mo sa mga nagdaang taon, mayroon bang sarili mong disenyo? Kumpara sa mga kasamaang ginawa mo sa akin, kung masugatan ko man iyang mukha mo, ay wala lang iyon. Jiang Yue, ano po ang ibig sabihin nito? Ano pa nga bang ibig sabihin yan? Ang mga obra ni Bai Weiwei, lahat ay ninakaw lang. Ganoon pala iyon. Hindi. Hindi iyan totoo. Nagsisinungaling ka. Gusto mo ba talagang patunayan ko pa sa iyo? Sige, sige. Jiang Yue, bakit ka nagmamalaki? Isang ulilang babae na walang pera o kapangyarihan, bukod sa paggawa ng mga design, ano pa ba ang alam mong gawin? At lagi namang nananakaw ko iyon sa iyo. Kinuha Hindi pati ko ang atensyon akalain at mga na parangal. ganito kadumi ang paraan ni Bai Weiwei. Nakakasuka. Wala namang ibang tao rito. Ang mga ganitong bagay ay siya lang Ang may kayang gumawa. Sasabihin ko na rin sa iyo. Kahit hindi ko manakaw ang design mo, ang entries ko sa contest ay palaging may taong maghahanda para sa akin. Hindi ako ganoon, at ang lakas ng loob mong ungusan ako. Ito ay plano ni Jiang Yue. Ginagawa niya lang ito para nakawin ang pwesto ko bilang estudyante ni Isha. Mismo mong sinabi iyan. At nandoon ako nung sinabi mo iyon. Grandmaster Isa, hindi po ganoon iyon. Niloko niya lang ako para sabihin iyon. Wala akong ginawang ganoon. Tutuluyan kita. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Tama na yan. Pasensya na po, Grandmaster Isa. Pasensya na sa inyong lahat. Wala sa sarili si Weiwei ngayon. Ilalabas ko muna siya rito. Magpatuloy lang kayo. Tara na. Magbabayad ka sa lahat ng ito, Bai Weiwei. Lahat ng nawala sa kapatid ko ay babawiin ko sa'yo. Ang magandang palabas ay magsisimula pa lang. Isang munting sagabal lang. Ayos lang yan. Muli po tayong bumati kay Jiang Yue sa pagkapanalo ng gantimpalang Tiangong at dahil siya rin ang naging huling mapalad na estudyante ni Grandmaster Isa. Pa, Gago, mangmang, bobo. Hindi mo makuha ang gantimpalang Tiangong tapos magkakalat ka pa sa publiko? hindi ko po ginawa iyon. Kung hindi kita pinigilan, balak mo talagang tapusin ang buhay nila sa harap ng marami? Pa, pasensya na po. Nagkamali talaga ako, pa. Talagang nagkamali ako. Ang tulad mong walang kwenta ay hindi dapat kabilang sa aking pamilyang Bai. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Kahit isa pa pong pagkakataon pa, ipinapangako kong hindi ko na ito sisirain, Papa. Pagkakataon.
Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero hindi mo deserve ang susunod pa. Chairman Bai, may mahalaga po akong ibabalita. Ano iyon? Dahil sa inyong anak at sa naging iskandalo sa programa, bumagsak ang mga stocks natin at binawi ng mga investors ang pera nila. Sa ngayon, ang ating cash flow ay ganap ng naputol. Maliban na lang kung tutulungan tayo ng SK Group, tsaka lang natin muling maiangat ang kumpanya. Pero, paano mangyayari iyon? Bago pa man magkakrisis sa kumpanya, sinubukan ko nang makipagkita sa mga taga-SK, pero lahat sila ay tinanggihan ako. At ngayon, Papa, ako na lang po ang pupunta. Hayaan niyo ako na po. Noong nakaraan, muntik na pong pumunta ang mga taga-SK sa award ceremony. Hayaan niyo po akong bawiin ang mga nawala sa kumpanya. Pa, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. kung mabigo ka na naman sa pagkakataong ito, kailangan mo nang lumayo sa pamilyang Bai. Grandmaster Isa, ganyan po talaga ang nangyari. Ginamit ko po talaga kayo dahil sa mga nangyari sa kapatid ko. Pasensya na po. Ika'y talagang bata ka, ayos lang iyon. Nakatulong naman iyon para makilala ko ang totoong pagkatao niya. Ang ganitong uri ng tao, kapag tinanggap ko pa sa pamumuno ko, hindi natin alam kung anong gulo pa ang maidudulot niyan sa hinaharap. Salamat po sa inyong pangunawa. Pagkagising ng kapatid ko, isasama ko po siya para makipagkita sa inyo. Sige ba? Napakapilyo mo ngang bata ka, pero gusto pa rin kita. Pero ang hinahangaan ko talaga ay ang mga obra ng kapatid mo. Dahil gusto ito ni Jiang Yue, itong pusong tapat na ito ay ipapaabot ko na lang sa iyo para sa kanya. Ituring mo na itong regalo mula sa akin, natatayo niyang guro. Sana ay mabilis siyang gumaling. Ang ganda talaga. Siyempre naman. Tingnan nyo naman kung sino ang harap nyo. Sumunod ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo. Bakit kailangang sumunod ako sa iyo? Ang kapal din ng mukha mo. Ikaw. Bai Weiwei, iba na ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Sa totoo lang, isa ka na lang. Talunang sira ang reputasyon. Gusto mo pa akong utusan? Nakakatawa ka talaga. Liruok siya eh. Ruokshu, naaalala ko na may kamag-anak ka sa SK Group, di ba? Pwede mo ba akong ipakilala sa kanila? Kaya pala nagpapakababa ka ngayon dahil may kailangan ka sa akin. Sayang naman, dahil ayoko. Talaga. Hindi ba magkaibigan tayo? Sino ang kaibigan mo? Ang anak ni pamilyang Bai lang ang kaibigan ko. Dahil ito sa masamang babaeng si Jiang Yue, ginawa niya akong katatawanan. Pagbabayarin ko siya rito. Xiao Meng. Sandali lang, mahal ko. Hintayin mo ako. May gagawin pa ako. Anong ginagawa mo? Ang masamang babaeng si Jiang Yue, masyado na siyang mayabang kamakailan. Kailangan natin siyang bigyan ng leksyon. Anong pakialam ko doon? Hindi naman niya nakuha ang award ko. Bai Weiwei, hindi mo na hawak ngayon ang atensyon ng lahat dito. Sino ba sa academy ang hindi nakakaalam na mahilig kang mandaya at mangopya? Para kang tuta na kahit saan-saan. Itinataboy ng sarili mong ama? Ikaw. Kapag bumagsak ka, iiwanan ka ng lahat. At saka, ang bagong boyfriend ko ay isang high-level official sa SK Group. Ang isang maliit na pamilyang Bai, kumpara sa SK Group, ay wala lang.
Tara na. Hindi ba si Ate Wei ito? Bakit mo hinahayaang apihin ka ni Liu Meng? Mukhang mahirap na ang buhay mo ngayon, ha? Lin Hao. Hindi ba't interesado ka kay Jiang Yue? Hindi mo ba siya nakuha noong nasa pool kayo? Anong ibig mong sabihin? Mayroon akong hawak na gamit. Siguradong makukuha mo siya gamit ito. Bakit hindi mo agad inilabas yan? Kung hindi, sana noon ko pa siya nakuha. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Jiang Yue, hindi ako naniniwalang hindi kita kayang pabagsakin. Bunsong kapatid, ito ang pulseras na bigay sa iyo ni Master Isha. Hindi mo pa ba alam? Tinanggap ka na niya bilang kanyang mag-aaral. Dapat kang magising agad. Gusto mo talagang maparusahan. Bakit mo ako pinapunta dito sa ospital? Kung hindi kita papupuntahin dito, paano ka hihingi ng tawad kay bunsong kapatid? Bakit may dalawang Jiang Yue? Sino ka ba? Ako ang kapatid ni Jiang Yue. Si Jiang Yan. Hindi kita kilala. Bakit mo ako itinali? Pakawalan mo ako. Pero kilala kita. Ikaw ang salarin na tumapos sa aking bunsong kapatid. Ang parusahan ka ay dudungis lamang sa mga kamay ko. Sabi ko na nga ba, malala ang tinamong sugat ni Jiang Yue? Bakit tila wala lang siyang nararamdaman? Hindi ka talaga siya. Ang hilig ni Young Master Lin ay talaga namang kakaiba. Bakit mo kinuha ang cellphone ko? Iligal ang panghihimasok sa privacy ng ibang tao? Alam mo ba iyon? Sa hilig mong kumuha ng litrato ng patago at ang pamimilit mo pa. Akala ko pa naman ay hindi alam ni Young Master Lin ang batas. Matagal ko nang nalamang may problema sa iyo. At ngayong sapat na ang ebidensya, ibibigay ko itong lahat sa pulisya. Sa tingin mo, ilang taon ka kayang makukulong? Ano ba talagang balak mong gawin? Babalaan kita? Ang tatay ko ang boss ng Dongshan Company? Kapag kinalaban mo ako, hindi magiging maganda ang kahihinatnan mo. Ang Dongshan Company ba? Pasensya ka na. Habang papunta ako rito ay binili ko na ang kumpanyang iyan. Matagal ng pundasyon ng pamilya ko ang Beicheng. Sa tingin mo ba, ganoon lang kadali itong bilhin? Sino ka ba talaga? Ayon sa balita, ang Beicheng Dongshan Group ay idineklara ngayong araw na bagsak na at nalugi at opisyal ng binili ng SK Group. Sa tingin mo ba, mayroon pang makapagliligtas sa iyo ngayon? Paano itong nangyari? Sino ka ba talaga? Hindi mo kailangang malaman ang pagkakakilanlan ko. Ang kailangan mo lang malaman ay ako ang ate ni Jiang Yue at narito ako para pagbayarin ka. Nagkamali ako? Nagkamali ako. Hindi ko na siya muling aapiin. Patawad? Sorry talaga. Patawarin mo ako. Patawad kay Jiang Yue. Napakatanga ko. Masahol pa ako sa hayop.
Ako, hindi ako pwedeng makulong. Pakawalan mo ako. Saan galing ang video ng kapatid ko? Binigay ni Bai Weiwei. Tungkol sa kapatid mo, siya ang nagplano ng lahat. Inaamin ko, nagkaroon ako ng masamang balak sa kapatid mo. Pero hindi ko binalak na mawala siya. Ayaw mong makulong? At gusto mong makuha ang phone mo? May ipapagawa ako sa iyo. Sige, Bakit mo ako tinatawag? walang silbi ang video na binigay mo. Hindi siya natatakot doon, inagaw niya sa akin at binura. Mayroon ka pa bang mas matindi pa riyan? Ganyan na ba katapang si Jiang Yue ngayon? Hindi na siya natatakot? Wala ka talagang silbi, naagawan ka pa niya. Maghahanap pa ako. Ako na mismo ang maghahanap. Matindi nga ito. May backup ka ba nito? Wala. Hindi ako kampante kapag maraming backup. Delikado para sa akin kapag kumalat ito. Mabuti naman. Sister Jiang, pasok na. Anong ibig sabihin nito? Sister Jiang, walang backup. Lin Hao, nawawala ka na ba sa sarili mo? Kampimpi mo ba ang masamang babaeng ito? Hoy, babaeng walang hiya. Anong karapatan mong pagsalitaan ng ganyan ang aming si Sister Jiang? Huwag kayong lalapit. Huwag, huwag, huwag. Nagmamakaawa ko. Huwag niyo po itong gawin. Ikaw na bruha ka. Sino ba ang sinusubukan mong akitin sa pananamit mong iyan? Weiwei. Tingin ko talaga ay kailangan siyang maturuan ng leksyon. Dapat natin siyang bigyan ng magandang aral. Tama iyan. Ang mga taong tulad niya ay hindi matututo kapag hindi dinidisiplina. Ano ang balak mong gawin? Tuturuan ka lang magpakabait. Mga bodyguard, dalhin niyo siya sa ospital at siguraduhin ipaalam kay Bai Zhengting na ang anak niya ay muling gumawa ng gulo. Masusunod po. Sister Jiang, tapos na ang kailangan kong gawin. Pwede mo na ba ibalik iyon sa akin? Sinabi ko bang ibabalik ko iyon sa iyo? Pinahamak mo ang kapatid ko at napakarami pang ibang babae. Ngayon ay gusto mong makatakas sa parusa? Nananaginip ka lang. Jiang yan, Dalhin siya sa istasyon kasama ang mga ebidensya. Magsabi ka sa kanila, nabigyan siya ng pinakamabigat na parusa. Jiang yan, hindi ako pwedeng makulong. Hindi ko kaya. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Kasalanan ko. Patawad. Pa, hayaan niyo po ako. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng karapatan bilang anak ni Bai Zhengting, pero hinayaan mo lang ang iyong sarili na tapakan ng mga hamak na tao. Hanggat hindi ka nakakakuha ng puhunan para sa grupo, huwag mo akong tawaging papa. Pinilit niyo lang ako. Siguradong makukuha ko ang puhunan ng SK. Darating din ang araw. Natatapakan ko kayong lahat sa ilalim ng aking mga paa. President Huang, tingnan niyo po. Ipinaliwanag ko na ang detalye ng proyekto ng napakadetalyado. Maari po kaya na ipakilala niyo muna ako sa tagapagmana ng SK Group?
para maging mas madali rin ang pag-uusap natin sa susunod na kooperasyon. Ang kooperasyon, huwag tayong magmadali. Kung gusto mong ipakilala kita sa ganitong importanteng tao, hindi ba dapat humanap muna tayo ng magandang lugar para mas mapalapit tayo sa isa't isa at para maging mas tapat tayo sa isa't isa? Hindi ba? President Huang, parang hindi po yata tama ito. President Huang pa rin ang tawag mo? Tandaan mo, hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Simula ngayon ang itawag mo sa akin ay, Kuya Huang. Halika, makipag-inuman ka muna. Kay Kuya. Kapag nakuha ko lang ang puhunan, saka ko lang maipagpapatuloy ang pagiging pamilyang Bai na panganay na dalaga at doon ko muling aapakan si Jiang Yue sa paanan ko. Ayos lang. Basta makita ko ang tagapagmana ng SK Group, makuha ang puhunan at hawakan ang kumpanya, ang gantimpalang Tiangong, maging alagad ni Isha. At ang lahat ng ito, wala nang silbi ang mga iyon sa akin. Napakaganda talaga ng ipininta ni Yue. Kaya naman pala siya napansin ng mahusay na si Isha. Totoo yan, matagal ko nang alam na may talent talaga si Yue Yu. Kung hindi lang dahil kay Bai Weiwei noon, na gumamit ng maruruming paraan, hindi sana nahirapang sumikat si Yue Yu. Mabuti na lang at nananaig ang hustisya. Napakalaki talagang hangal ng Bai Weiwei na yon. Kung hindi dahil sa tatay niya, hinding-hindi siya makakapasok sa Zuyi Yuan. Kumpol kayo ng mga plastic. Noong nakikigulo lang kayo sa issue ni Jiang Yue, hindi ba't gustong-gusto nyo? Maliit na katayuan lang bilang disipulo. Wala namang dahilan para magsumipsip kayo. Inggit ka lang, kasi hindi mo makuha. Anong sabi mo? Ang mga taong ito ay ginagawa lang kung ano ang ginawa nila sa akin noon, pero sa iyo na ngayon. Hindi mo na ba kaya? Walang hiya ka. Huwag kang masyadong magyabang. Hindi magtatagal ang saya mo. Sandali na lang. Kapag nakita ko na ang makapangyarihang tao na iyon, at nakipagtulungan na siya sa akin kapag hawak ko na ang kapangyarihan sa pamilyang Bai, sisiguraduhin kong mapapaalis kita sa Zuyi Yuan at talagang aapak-apakan kita. Kaya naman pala may nakuha kang kakampi. Sino namang malaking tao yan? Naku, natatakot na tuloy ako. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Baka bandang huli ay ikaw pa ang mawalan. Hello, Brother Huang. Kailan tayo pwedeng magkita muli? Ayos lang po. Basta maging matagumpay ang funding na ito at umangat ang estado ko. Sulit na ang lahat ng ito. Anong tinitingin-tingin mo? Ipagmaneho mo na lang ako. President Jiang, nandyan na po ang taong hinihintay ninyo. Bumisita rin po uli si Bai Zhengting. Tatanggihan pa rin po ba natin gaya ng dati? Oh, sakto naman pala. Sige po. Naintindihan ko na po. Miss Bai, naghihintay si President Jiang sa loob para sa iyo. Sa wakas, makikilala ko na ang tagapagmana ng SK. Kapag nakuha ko ang tiwala ng makapangyarihang ito, wala na akong dapat katakutan. Sa oras na yon, iyang si Jiang Yue, wala siyang binatbat sa akin. President Jiang, kumusta po? Ako, si Qingya Group, ang anak ni Bai Zhengting na si Bai Weiwei. Kumusta ka rin? Bai Weiwei. Jiang Yue, walang hiya kang babae ka. Bakit ka nandito? Nasaan si President Jiang?
Ako ang hinahanap mong si President Jiang. Ang lakas mo talagang magyabang. Galing ka lang naman sa squatter. Isang mababang uri. Tapos may lakas ka pa ng loob sabihing ikaw ang boss ng SK Group? Sa bagay, para lang makita ang tagapagmana ng SK, ibinigay mo pa ang sarili mo kay President Huang. Ngayong nakaharap mo na ako, syempre hindi ka makapaniwala. Tumahimik ka. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginawa mo para makasaliwa sa opisina ni President Jiang. Ngayon ay lumayas ka na dito. Hindi ba't ikaw ang nagmamakaawang makita ako? Ano? Ngayong nandito na ako, parang nakakita ka ng multo? Bai Weiwei, ang tagal na nating magkalaban. Wala ka ba talagang napapansing kakaiba? Imposible. Ulila ka lang. Paanong naging boss ka ng SK? Security. May guard ba rito? May magnanakaw na pumasok sa opisina ni President Jiang. Special Assistant Zhang. Magnanakaw ang babaeng iyan. Nagpapanggap pa siyang si President Jiang. Anong ginagawa niyo? Wala ba kayong mga mata? Kinatawan ako ng Qingya Group. Pumunta ako rito para makipag-usap tungkol sa business investment kay President Jiang. Bitawan niyo ako. Iyong babaeng iyon ang tunay na magnanakaw. Hindi niyo ba ako naintindihan? Siya ang totoong magnanakaw. Ang tatay ko ang presidente ng Qingya Group. Kapag hindi niyo ako binitawan, maniwala kayo na pagkatapos nito, wala na kayong mapupuntahan sa Beijing. Umabot na sa ganitong sitwasyon ang lahat, kaya bawasan mo na ang pagyayabang. Alam ko, na para lang makita ako, ang dangal mo, pagkatao, at katawan mo, ibinirenta mo na ang lahat. Sayang lang at kahit ayaw mo itong aminin, ako ang taong hinahanap mo. Kung tutuusin, nakita mo lang ako dahil pinahintulutan ko ang President Huang. Hindi ko akalain na para lang sa kaunting kapangyarihan ay kaya mong gawin ang lahat ng ito. Ako at ang President Huang? Plano mo ba ang lahat ng ito sa akin? Special Assistant Jiang, sabihan ng Public Relations Department na ilabas ang impormasyon ko sa opisyal na website ngayon din. Ipakita niyo iyon sa kinatawan ng Qingya Group at hayaan niyo siyang tingnan iyon ng mabuti. Opo, boss. Titingnan ko nga kung ano ang mayroon ka na dapat kong makita. Bakit ikaw nga ang nasa litratong ito? Isang hamak na ampon na gaya mo, paanong naging presidente ng SK? Tumahimik ka. Ang aking kapatid ay hindi mo maaaring bastusin. Kapatid? Sandali. Hindi ba Jiang Yue ang pangalang nakalagay dito? Sino ka ba talaga? Ngayon mo lang napagtanto na hindi ako si Jiang Yue. Masyado ka namang hangal. Ako ang ate ni Jiang Yue, si Jiang Yan. Ate? May ate si Jiang Yue? At siya pa ang tagapagmana ng SK. Hindi maaari. Nawalay ako sa aking kapatid simula noong bata pa kami. At sa wakas ay nahanap ko na siya. Pero dahil sa ginawa mo sa kanya, napilitan siyang magpa-ospital at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Sabihin mo, paano kita dapat parusahan para gumaan ang loob ko? Jiang Yue. Ang kapatid ni Jiang Yue ay ang tagapagmana ng SK? President Jiang, hindi ko sinasadyang saktan ng kapatid niyo. Mayroon lang tayong hindi pagkakaunawaan, President Jiang. Nasa ospital pa rin siya ngayon, tapos kakausapin mo ako tungkol sa hindi pagkakaunawaan? Dahil sinabi mong hindi pagkakaunawaan ito, siguradong mayroon kang sapat na dahilan, hindi ba? O baka naman napilitan ka lang? Sige, makikinig ako. Baka sakaling mapagbigyan kita. Oo. Totoo po iyan. Kasalanan ito ng tatay ko. Siya ay isa palang mapagpanggap na taong mapanakit. Hindi niya hinahayaang matalo ako dahil gusto niyang maging chief designer ako ng Jewelry Art Academy. Napilitan lang po talaga ako, President Jiang. Akala ko makakagawa ka ng mas matalinong palusot, pero gaya nga ng inaasahan ko. Bai Weiwei, ang isang taong tulad mo ay bulok na hanggang ugat. Ang sama na nga ng ugali mo, ang tanga mo pa. Sa tuwing nagkakamali ka, palagi mo lang itong isinisisi sa ibang tao. Noong kinuha mo ang tropeya ng kapatid ko, nakaramdam ka ba kahit kaunting pagsisisi? Nang manakit ka ng ibang tao, pinilit ka ba talaga? Sa pagkakaroon ng ganyang ama,
Maaari ka namang pumiling tumakas, pero pinili mo mismong maging masama. Ginusto mo ang lahat ng ito? Napakadali lang para sa iyong sabihin iyan dahil ikaw ang makapangyarihang tagapagmana ng SK. Hindi mo naranasan ang maghirap. Kaya syempre, kaya mo akong husgahan. Talagang hindi ka na magbabago. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na noong ang kapatid ko ay kinuha ng mga kriminal, pinilit siyang mamalimos sa kalsada. Kahit pa kailangan niya lang sa mga masamang taong iyon na mandaya ng ilang bata pabalik para makatakas sa parusa, ngunit kailanman ay hindi niya iyon ginawa. By Weiwei, sa puntong ito pa lang, hinding-hindi ka na makakapantay sa kanya. Hindi maaari. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo lang ako. Special Assistant Zhang, ayaw ko nang makipag-usap sa kanya ng walang kabuluhan. Hilahin mo ang nasa labas papasok dito para malaman na nitong mag-amang ito ang buong katotohanan bago ang lahat. Opo, ma'am. Suwail na anak, nagawa mo pa akong siraan sa harap ng ibang tao. Siguro ay... Tama na. President Bai, inimbitahan kita rito ngayon Hindi para panoorin kayong mag-ama. na mag-away na parang mga aso. Jiang, President Jiang, hindi ko kinikilala ang ganyang klaseng anak. Pakiusap, huwag mong hayaang dahil sa kanya ay maapektuhan ang ating pakikipagtulungan. Sa asal ninyong iyan, karapat dapat ba kayong makatrabaho ko? Ang Chinya Group, nagbebenta ng mga peking alahas, ginagawang mukhang bago ang mga gamit na ang mga matataas na pinuno ay tumatanggap ng suhol, pamemeke ng mga talaan, at hindi nagbabayad ng tamang buwis. At ang designer ng Zuyi Academy na si Bai Weiwei, naniniil ng mga kasamahan, nambubuli ng iba, at nagnanakaw ng mga disenyo. President Jiang, totoong-totoo pong nagsisisi na ako. Maawa po kayo at palayain niyo na po ako. Nung humingi ba ng awa ang kapatid ko sa'yo, pinagbigyan mo ba siya? Bai Weiwei, hindi ba't magaling ka kung namang manghamak gamit ang kapangyarihan mo? Ngayong ikaw naman ang nahahamak, alam mo na palang masaktan. Special Assistant Zhang, ilabas mo ang dalawang ito at isama niyo ang mga ebidensya sa presinto. Kayong mag-ama, doon na kayo sa kulungan magsisi sa lahat ng ginawa niyo habang buhay. Masusunod po. Hindi. Ayokong makulong. President Jiang? Ayokong makulong. President Jiang, parusahan niyo na lang po ako. Huwag lang makulong. Patawad po, President Jiang. Bunsong kapatid, napangitnaan ko na si Bai Weiwei para pagbayarin sa mga ginawa niya. Pagkatapos nito, yung dalawa naman ang susunod. Meng, ang bracelet na iyan ay isang bagong item mula sa International Jewelry Exhibition. Hindi ba't sobrang mahal niyan? Ang ganda talaga. Halos ilang daang libong dolyar siguro ang halaga niyan, di ba? Bakit parang sobrang bongga at elegante mo nitong mga nakaraang araw? Dahil lang sa mayaman kong boyfriend, araw-araw niya akong dinadala sa bilog ng mga sikat at mayayaman. Kaya ayon, dapat ay laging mukhang mamahalin. Pero, ang mga gastusin mo, hindi ba't sobrang laki niyan para sa'yo? Siguro galing lang ang pambili niyan sa mga utang. May mga tao talagang nagkukunwari na mayaman kahit wala naman. Ganoon talaga sila. Li Ruoxue. Li Ruoxue. Anong alam mo? Kailangang sumugal para manalo. Kapag nakapag-asawa na ako ng mayamang pamilya, ang bayaran ang mga utang na ito ay magiging madali lang, di ba? Ang mahirap ay mahirap pa rin talaga. Noong mga araw na iyon, nang hinahayaan ka naming sumama sa amin, binibigyan lang namin kayo ng pabor. Nasa iyo na ang magagandang oportunidad, pero ang iniisip mo pa rin ay ang kumapit at magpakasal sa mayaman, imbis na isipin mo kung paano gagamitin ang pagkakataong ito upang palaguin ang iyong pera. Li Ruoxue, sino ba ang pinararatangan mo? Huwag mong isiping porke may kaunti kang pera sa mga investment mo ay maaari mo na akong hiyain. Alam naman ng lahat na ang utak mo ay kasing bobo ng isang baboy. Araw-araw kang gumagawa ng mga paluging negosyo. Ikaw? Gusto mo pa akong saktan? Ngayong wala na ang pamilyang Bai, sa tingin mo ba ay takot pa ako sa pamilyang Limo? Kayong mga tinatawag na elite ng Beicheng kapag naharap na sa totoong kapangyarihan?
ay isa lang naman kayong takot at mahina? Kapag kinasal na kami ng fiancé ko na si Kyoto, hindi na ako matatakot sa iyo. Masyado kang ambisyosa. Sa tingin mo ba ang mga totoong mayaman ay magpapakasal sa isang masamang babae at may mababang katayuan na tulad mo? Maaring niloloko ka lang niya o kaya naman ay pinaglalaruan ka lang niya. Huwag na kayong magalit. Huminahon na kayo. Maraming manloloko ngayon. At si Ruoksue ay nag-aalala lang, kaya lang medyo masama ang naging pananalita niya. May mga tao talagang inggitera lang dahil hindi nila makuha ang gusto nila. Mga punong-puno lang ng selos at walang swerteng matikman ang kaginhawaan. Bakit naman ako maiinggit? Ang boyfriend mo na yan ay hindi pa namin kailanman nakikita. Sino ang nakakaalam kung totoo ba siya o gawa-gawa mo lang? Dineduda mo pa ako? Tatawagan ko siya ngayon para pumunta rito. Sige. Hindi naman sinasagot ang tawag. Baka hiniwalayan ka na. Hindi maaari. Palagi niya akong dinadala sa mga mamahaling lugar at ipinakilala pa ako sa marami niyang kaibigan. Siguradong may mahalaga lang siyang ginagawa kaya siya naabala. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Kung paniniwalaan mo ang sinasabi ng mga lalaki, ay parang naniwala ka ng lilipad ang mga baboy. Wala kang kwentang babae dahil sa mga lalaki ka lang umaasa. Bagay lang sayong maging mahirap habang buhay. Ang mga mayamang galing sa Kyoto, imbes na gawin silang panghabang buhay na pagkukunan ng pera, mas mabuting tularan mo ako, gamitin mo ang impluensya nila para mamuhunan at kumita ng malaking pera, iyon ang totoo. Kaya naman pala, hindi ka namin nakikita sa Jewelry Art Academy kamakailan. Ruoksue, mukhang may magandang balita ka ah. Wala namang gaanong espesyal. May nakilala lang akong malaking boss kamakailan. Galing din siya sa Kyoto. At napag-usapan namin ang tungkol sa negosyo ng pamilya ko. Maaaring matulungan niya ang kumpanya namin na mailista sa stock market. Bakit inilihim mo ang ganoong kagandang balita? Masyado kang malihim, Ruoksue. Siyempre, hindi ako tulad ng iba dyan. Mga walang kwentang galing sa squatter. Na kapag nakatikim lang ng konting swerte, ay OA na kung makareaksyon. Sinong pinariringgan mo? Kapag naging maayos na ang lahat, at nailista na ang kumpanya namin sa stock market, papasok din si Papa bilang investor sa Jewelry Art Academy. Sa oras na iyon, malalaman ng ibang tao kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng tunay na mayaman sa mga hamak na babae lang. Kaya niyan mag-publish ng stock sa market? Ang galing mo talaga, Ruoksue. Kaya pagdating ng panahon kay Ruoksue, sa posisyon dito sa Academy ng Arts, hindi ba magiging katulad na rin ito kay Bai Weiwei noon? Bakit mo pa binabanggit ang babaeng iyan? Napakawalang hiya niya. Sa tingin ko ay tama ang sinabi niya. Minsan, ang kapalaran ay nagbabago. Sa paglipas ng mahabang panahon, maaaring sa susunod na pagkakataon ay sa pamilya mo naman mangyari iyon. Nakikipag-ugnayan lang naman ako sa mayayaman. At least naman. Sumusobra ka na, alam mo ba? Naging laruan ka lang ng mga mayayaman ng ilang araw. Tingin mo ba talaga ay importante ka na? Sino ang inaapi mo, Lee Ruoksue? Sa loob ng maraming taon, pinagtiisan kita at si Bai Weiwei. Maghintay ka, kapag dumating na ang boyfriend ko, ay talagang pagbabayarin kita. Siya iyon, sigurado akong siya na iyon. Hello, mahal. Magbayad ka ng utang. Alam namin kung nasaan ka. Kapag hindi ka pa nagbayad, ay pupuntahan ka namin diyan. Anong nangyari? Wala ito? May gagawin lang ako?
Mauna na muna ako. Aalis na muna ako. Mahal, bakit ka nandito? Gusto ko lang ipakilala sa inyong lahat ang aking mapapangasawa, si Wang Chao. Huwag mo akong hawakan. Mahal, may nagawa ba akong mali? Sabi ko na nga ba sa'yo iniwan ka na. Anong swerte? Hindi ko akalaing darating din si President Chen. Halikayo. Ipakikilala ko kayo sa lahat. Siya ang si President Chen na galing sa Kyoto. President Chen, napakaswerte naman at nandito ka rin. Hindi ito tsamba. Ako ang nagpatawag sa kanilang lahat. Jiang Yue? Bakit ka nandito? Sus! Dahil naging disipulo ka ni Isha ng ilang araw? Naging mayabang ka na? Sinayang Master Wang at President Chen. Tingin mo talaga mapapapunta mo sila? Mga bodyguard ko sila. Kaya natural na susunod sila sa utos ko. Ang bodyguard mo? Anong ibig mong sabihin? Jiang Yue, nababaliw ka na ba? Masyado ko nang pinatagal ang pagbibitay ng pain at ngayon ay may nahuli na rin akong isda. Ang larong ito ng panghuhuli ng isda ay kailangan nang tapusin. Hindi ba pamilyar ang sinabi ko? Nung panahon na yon, noong walang awa ninyong hinasik ang galit sa kapatid ko, itinuring nyo lang din siyang gaya ng isang maliit at walang laban na isda. Kapatid? Linawin mo ang sinasabi mo. Hindi pa ba malinaw ang sinasabi ko? Pagkatapos ng mahabang panahon, tila talaga namang wala kayong naramdamang kahit ano. Ang taong nakasama niyo araw at gabi ay hindi si Jiang Yue. Hindi si Jiang Yue? Kung ganoon, sino ka? Ako ang kakambal na ate ni Jiang Yue, si Jiang Yan. May kapatid pa pala siya? Sandali lang? Bakit mo naman kailangang magpanggap na si Jiang Yue? Hindi siya si Jiang Yue? Ibig sabihin, pati ang Tiangong Award at ang slot bilang estudyante ni Isha ay ikaw ang umagaw? Hemp, ano ba talagang balak mong gawin? Ano ang balak ko? Siyempre, ang ipaghiganti ang aking kapatid. Bukod sa Tiangong Award at sa posisyon sa ilalim ni Isha, may isa ka pang nakalimutan. Ang pagbagsak ng pamilyang Bai at pagkakulong nito ay gawa ko rin. Ano? Huwag kayong magmadali. Dahil malapit na kayong sumunod. Kayong dalawa, hulihin nyo silang dalawa. Dalhin nyo na sila kung saan sila dapat naroroon. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? President Chen? Nababaliw ka na ba? Mahal ko, pakawalan mo ako agad. Huwag kang makikinig sa masamang babaeng iyon. Tumahimik ka. Ang tagapagmana ng SK Group ay si President Jiang. Wala kang karapatang hamakin siya. SK? Ito ba ang sikat na SK sa buong bansa? Paano magiging tagapagmana nila ang kapatid ni Jiang Yue? Seryoso ba? Mga bodyguard ba talaga kayo? Bakit? Ano ba? Sa tingin mo, ang isang tulad mo, nangangarap pa ring mapabilang sa mayamang pamilya? Imposible. Paano naman ang mga pinuntahan nating mga business gala at party, pati na ang mga mamahaling restaurant? Huwag mo namang sabihing, peke lang ang lahat ng yon? Malamang, obvious naman, di ba? Ipinahiram ko lang iyon sa kanya. Hindi ko akalaing, para lang makapangbingwit ng mayaman, ay nangutang ka pa sa mga loan shark?
Ngayon, hindi mo na kayang bayaran, di ba? Wang Chao, dalhin mo na siya. Doon sa mga naniningil ng utang, ibigay mo na ang pabor na ito sa kanila. Opo, boss. Ayoko. Wag. Huwag kang magmadali. Pati na ikaw. Tama ka. Si President Chen ay hindi pinakamayaman sa Kyoto. Inuupahan ko lang siya para magpanggap. Dahil kung hindi ko gagawin iyon, paano ako mapapalapit sa iyo? At paano ko mahahanap ang mga butas mo? Kahit sino ka pa. Sinasabi ko sa iyo, pakawalan mo na ako agad. Ito ay illegal detention. So alam mo naman pala na bawal gumawa ng labag sa batas? Bakit noong nag-organisa ka ng illegal fundraising, hindi ka man lang nagdalawang isip? Anong nalalaman mo? Ano bang nalalaman mo? Ang mga dapat kong malaman, pati ang mga hindi dapat malaman, alam ko na lahat. At sisiguraduhin kong maasikaso ito ayon sa batas. Chen Kong, ibigay mo ang hawak mong ebidensya, pati ang taong ito, isumite mo silang lahat sa prosecutorial department. Hindi. Ayaw kong makulong. Naintindihan ko na. Napakawalang hiya mo. Plano mo talaga akong saktan. Noong mga panahong iyon, nang saktan mo ang kapatid ko, gaano ba naging marangal ang ginawa mo? Ibinabalik ko lang sa iyo ang ginawa mo sa iba. Pag-usahan mo yan. President Jiang, patawad po, nagkamali ako. Hihingi ako ng tawad sa kapatid mo. Pwede ba? Ako rin po. President Jiang, patawad po. Kasalanan ko, ang lahat. Hindi ko alam na kapatid mo pala siya. Sorry po, President Jiang. Ang itsura ninyong iyan ngayon ay dahil lang natatakot kayo sa kung sino talaga ako. At saka, sa tingin ko ang kapatid ko ay hindi rin kayo kayang patawarin. Bilang biktima nyo, umaasa lang kaming lahat na mapunta rin kayo sa ganoong kapedeng kalagayan. Ang tawad nyo ay walang halaga kahit isang sentimo. Ilayo sila rito. Wag, President Jiang. Bunsong kapatid. Natapos na ni ate na linisin ang mga peste at tuluyang pinalayas ang lahat. Ang iyong karangalan at ang iyong reputasyon, nabawi ko na silang lahat para sa iyo. Kailan ka kaya magigising para makita ka ulit ni ate? Yuweyo. Yuweyo. Sa susunod, dahil nandito si ate, huwag kang matakot sa mga masasamang tao. Wala nang kahit sino ang mangangahas na hamakin ka. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko nahahayaang apihin nila ako. Sasamahan kita sa loob. Ayos lang po, ate. May mga daan na dapat lakaran ng mag-isa. Magiging mas matapang na ako ngayon kaysa dati. Sige, panonoorin kita habang pumapasok sa loob. Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Jiang Yue.